nung time na nag-field work kami, pumunta kami sa client namin. Tapos, nasa 46th floor kami. Wow! So, sabi ko, wow, ang ganda na ng Lord. Kasi ang, alam niyo, yun lang yung desire ng heart ko noon. Pero, ginamit pa rin ng Lord yung pinapasukan ko para makamit yun. And then, second naman, yung sa finance committee namin sa tithes. So, first time ko lang talaga maging faithful sa tithes na yan. Kasi hindi ko pa siya, before kasi, hindi ko pa alam yung concept talaga ng tithing, like, tapos nun, nung pumasok na ako sa finance team, doon ka na-realize na, ganito pala siya mag-work, ganito pala yung tithing na yan. Tapos sa mga first 4 weeks siguro yun. Sobrang confident ako kasi faithful ako, ganyan. Tapos nung mga sumunod na weeks, ayun, medyo na-test ako noon kasi naging tight yung savings ko noon. Tapos sabi ko, Lord, kukupit pa ako dun sa inipon ko sa tithes. Tapos sabi ko lang, inisip ko siya habang nasa tricycle ako, inisip ko talaga yun ng buong magdamag. Pero naririnig ko kasi mga preaching noon about tithings. Tapos yung, naalala ko yung sabi ni Sister Joyce dati. Pero matagal na yun sabi niya doon, parang isipin mo yung pinahirap sa'yo ng Lord yung 90% and then kung i-imagine mo parang 10% lang yung mapupunta kay Lord, tapos panghihinayaan mo pa na ibigay. Di ba parang maging grateful ka na lang kasi you don't own anything in this world naman everything belongs to the Lord, di ba? So, maging grateful tayo doon sa 90% na pinahiram ng Lord. So, after nun, sige, na-realize ko na hindi ko siya kukupitin, ganyan. So, talagang magiging faithful pa rin ako. So, I praise God kasi kahit na gano'n yung temptation dun sa test na yon, I praise God kasi hindi ko siya na-commit, hindi ko siya na-attempt. And lastly, yung third, last Sunday, di ba mayroong altar call? Tapos, kasi nun, I have this battle. Parang matagal ko siyang na-let go, pero merong urge ulit na balikan yon. I was tempted na magawa yon, pero hindi ko pa siya na-attempt talaga. So, nung time ng Sunday na yon, sobrang matigas ako noon. Tinigasan ko yung heart ko kasi ayaw kong lumapit sa altar call. Pero, ewan ko, wala akong choice. Parang biglang lumapit yung paa ko sa altar call. Tapos sabi ni Pastor na mag-pray daw, ganyan. Tapos when I started praying, parang hindi ko na mapigilan yung mga nasabi ko. I confess my sin and everything to God. Tapos, grabe lang kasi parang I received peace, I received freedom from the Lord. Tapos ayun, parang this week, parang grabe, wala yung urge na yan, wala yung temptation na yan. So I praise God kasi I am redeemed that day and until now, and ayun lang, praise God. Amen. Praise God. Mahihain pa yun. Ayan, so that's it na talagang pag tuloy-tuloy natin na i-connect sa Lord, hindi natin din mapipigilan yung pagpapala ng Panginoon. Amen? So, ang pinakamahirap dyan is yung mag-start ka. Yan, talaga yung start yung beginning talaga. So, I think nobody. So, we're gonna start to praise God. Ayan. Mandala po ba tayo magpuli sa Panginoon? Palakpakan natin sila. You deserve more than that. Amen. Ayan. So, let us welcome Sister Asa to lead us in worshiping God. Amen. Sige, tayo po tayo lahat. Palakpakan ulit natin ng tubig. Amen. Amen. Hallelujah. Let us pray. Oh Lord, we continue to worship your holy name. You are worthy of our praises, O Lord. Worthy of our worship, O Lord. Worthy of our treasures, Lord. Hallelujah. You are worthy, Panginoon. And ngayong umaga, O Diyos, nais po namin magbigay sa iyo ng papuri, O God, na bagaman hindi po yun makukumpara sa lahat ng binigay mo, O God. We want to give it to you still, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, na ngayong araw, ang nais mo, O God, hallelujah, ay ang mga pusong nakaalay, Lord, sa paano ng iyong puso. We give it to you, God. We give to you our worship, O God. We give to you our hearts, O Lord. Surrender to you today, O God. Hallelujah.